Sa isang video ay nakita ni Kuya Tutoy na nag-uusap si Tita PB Love at Ate Belen. Habang nag-uusap ang dalawa ay naglalakad sila papunta sa likuran ng bahay, sinundan sila ni Kuya Tutoy at nakita ni Kuya Tutoy na tiningnan nila Tita PB Love ang maliit na garden na ginawa ng 4 Marias. Sinabi naman ni Ate Belen na abala ang apat sa pagtatanim at paglilinis sa bakuran. Nagsalita naman si Kuya Tutoy na sinabihan niya ang apat kung bakit pa maglalagay ng bakod na wala namang kambing. Sinabi naman ni Tita PB Love kay Kuya Tutoy na para sa mga aso at wag itong niga. Bumawi naman agad si Kuya Tutoy at sinabing sobrang hanga siya kay Erna dahil masipag at creative itong bata. Makikita namang nakaupo si Tita PB Love kasama si Erna. Nabanggit ni Tita PB Love na kakausapin niya muna si Erna para makilala niya ito. Sinabi niyang papauwi na rin siya at kailangan niyang makilala si Erna dahil yung tatlo ay kilala na niya. Tinanong ni Tita PB Love si Erna kung ano ang ginagawa nila sa loob. Sumagot naman si Erna na nagpa-practice sila ng computer, at tinuturoan siya ni Marjorie. Tinanong ni Tita PB Love si Erna kung pang-ilan siya sa magkakapatid at ilan sila. Sumagot si Erna na pang-5 siya at 8 silang lahat. Natanong din ni Tita PB Love kung ilan ang babae at kung may asawa na ba lahat. Sumagot naman si Erna na 4 silang babae at 3 na lang silang hindi nakapag-asawa, siya at ang 2 niyang kapatid na nag-aaral pa. Natanong din ni Tita PB Love si Erna kung ilang taon na yung mga parents niya. Sumagot naman si Erna at nagpaliwanag na hindi niya alam dahil karamihan sa kanilang mga katutubo ay hindi tanda kung kailan sila pinanganak. Natanong ulit ni Tita PB Love si Erna kung totoo ba ang nabalitaan niya na nag-asawa na ito. Sumagot naman si Erna na oo, kasal siya at kinasal siya sa tribo. Sinabi ni Tita PB Love sa kanya na pagkasal ka na ay nakarehistro na yan sa PSA. Sumagot naman si Erna na hindi at menor de edad pa siya. Natanong pati ni Tita PB Love kung ano ang pangalan ng asawa ni Erna at kung taga saan ito. Hindi naman nagbanggit si Erna ng pangalan pero sinabi niyang pinsan ni Neri ang naging asawa niya. Bigla namang napansin ni Tita PB Love ang mga tanim sa paligid. Sinabi niyang gustong-gusto niya si Erna at maganda ang mga kamay nito, magaling mag-alaga ng halaman, pati na rin silang tatlo. Naikwento ni Erna na grade 7 siya noon papalapit ang graduation, nagtaka siya nung umuwi siya sa bahay nila at maraming tao, yun na pala ang araw na mag-aasawa na siya. Sinabi daw ni Erna sa tatay niya na ayaw pa niya dahil mag-aaral pa siya pero pinagalitan lang daw siya ng tatay niya, kaya wala na siyang nagawa kundi umiyak na lang. Natanong din ni Tita PB Love kung nasaan na ang lalaki at kung may asawa na ba. Sumagot naman si Erna na wala pang asawa. Sinabi naman ni Tita PB Love kay Erna na at least nalagpasan na niya yon. Tinanong siya ni Tita PB Love kung nagsama ba sila ng lalaki. Sumagot naman si Erna na oo pero hindi sila nagsama sa iisang kwarto, at patuloy na umiiyak si Erna. Sinabi naman ni Tita PB Love sa kanya na okay lang na umiyak. Sabi pa ni Tita PB Love na tinatanong niya si Erna dahil gusto niya itong makilala dahil napakasipag nga daw ni Erna. Para nga daw itong kitikiti na hindi mapalagay at ayaw maupo, gusto niyang may ginagawa palagi. Dagdag pa ni Tita PB Love na magandang impluwensya si Erna para kay Irene, Badiday at Marjorie. Nabanggit din ni Erna na sinasabihan siya ng mga kapitbahay niya na ayaw niya sa asawa niya kasi may gusto siyang ibang lalaki, pero pinapakita niya sa kanila na mali sila. Sinang-ayon na naman ito ni Tita PB Love at sinabing patunayan ni Erna na mali sila. Sabi ni Tita PB Love na mabuti at hindi nakipagsiping si Erna sa asawa niya. Sumagot naman si Erna na hindi nga sila nagsiping hanggang sa nagsawa na yung lalaki. Ipinaliwanag naman ni Erna kay Tita PB Love na sa isang buwan ay 15 days lang yung lalaki sa kanila dahil nagtatrabaho nga ito. Nabanggit din ni Erna na kapag umalis na ang lalaki ay masaya siya pero pagbalik nito ay magkukulong na naman siya. Sinabi naman ni Tita PB Love na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Erna. Tinanong din ni Tita kay Erna kung alam ba ng lalaki na nasa abra siya. Dagdag na tanong ni Tita PB Love na nung nagbo-boarding house pa si Erna sa pag-aaral niya ay hindi ba ito pinuntahan ng lalaki. Sumagot naman si Erna na hindi. Nabanggit din ni Erna na sinabihan siya ng mga kapitbahay niya na pagpatuloy siyang umiiwas sa laki ay baka patayin yung mga magulang niya at yun ang naugalian sa tribo nila. Sinabi ni Tita PB Love kay Erna na mabuti at hindi ito natakot. Sumagot naman si Erna na hindi at may karapatan naman siyang tumanggi at underage pa siya.
Ito rin daw ang dahilan kung bakit natigil siya ng 2 taon sa pag-aaral niya. Nagkwento naman si Tita PB Love kay Erna na ganyan dati sa kanila, yung lola niya na nanay ni Mamang at yung lolo niya ay buya din daw. Yung mga ninuno nila ay nakakapag-asawa din dahil sa buya, pero sabi ni Tita PB Love na ngayon ay nawawala na rin. Sinabi ni Tita PB Love kay Erna na mabuti at nakakalas ito. Natanong din niya kung ano ang ginawa ni Erna sa 2 taon na natigil ito sa pag-aaral. Sumagot naman si Erna na nasa bahay lang siya at ayaw siyang pag-aralin ng mga magulang niya. Sinabi daw sa kanya ng nanay niya na hindi na nila kayang pag-aralin siya kaya mabuti pang mag-asawa na lang siya para makatulong. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.